everyone. So, I am Aldenarine Belaro from Batch 4. So, yung topic po natin today is all about the exegesis. Exegesis po. At ang scripture na ipinabide po ni Pastor Russell today ay matatagpuan sa 2 Timothy 2 verse 15. Sorry po sa ingay. Basahin na po natin yung concept ng exegesis. So, exegesis is the process of carefully interpreting a passage of scripture to understand its not original meaning. It seeks to discover what the text meant to its first readers using context, language, and culture. This is a different from exegesis, which reads one's own ideas into the text. A good exegete honors God by letting the Bible speak for itself. True understanding leads to faithful living. So, dito daw po, ang ibig sabihin daw po ng exegesis. So, kaya po sabi ko, ang ibig sabihin daw po ng exegesis, yun daw po yung pag-interpret sa isang Bible o yung mga messages sa Bible na kung saan mas na-interpret natin at mas na, alam mo yun, na napuput into act po natin siya in a real life situation. Kumbaga, mas naiintindihan at mas na-adapt mo at nagagawa mo ito sa totoong sitwasyon. So, teachings po. Exegesis guards us against exegesis. Exegesis guides us to what the Bible teaches. And exegesis leads us to right teaching and right application. So, dito daw po, ito yung exegesis, isa ito sa guide upang mas maintindihan natin yung nilalaman ng Biblia at upang mas maunawaan natin yung nais na ipahayag natin ng Panginoon. At dito, mas may interpret at mas masasabuhay natin yung mga words or yung message na gusto iparating sa atin ng Panginoon. So, for example, may mga verses po kasi na hindi mo maintindihan. Pero, kaya nga, kunwari, sa isang part po sa Biblia, kailangan mo siya basahin simula una. Like, kunwari, verse 1 to 15. Hindi mo na siya babasahin ng 13 to 15 dahil hindi mo maiintindihan yung message niya. So, you have to read the first one or the first page up to the recent or up to the last part of the Bible for you to be able to understand and comprehend it as well. And we have here the applications, which is to study the word prayerfully. Syempre, gaya ng sabi natin palagi, yung mga binabasa natin sa Biblia, we have to adopt it and ayaw natin siya isama sa mga prayers natin. And seek to understand scripture exegetically and submit your opinions to God's truth. So, syempre, after mo makaread ng Bible, maganda rin sasabihin mo sa Panginoon yung nabasa mo upang mas maintindihan mo at upang mas nabigyan ka na ng magandang explanation sa bagay na hindi mo nga maintindihan sa mga part na ng Bible na pinabasa mo. So, palagi lang po tayong mag-communicate sa Panginoon at tayo po ay gagapay niya. Thank you everyone and God bless us.